Sabi ni Aguila, no. Isang CFD ng Katolikolorum na si Wendell Talibong na hindi makamove on sa kanyang pagkabutata noon sa debate nila ni kapatid na Ramil Parba. Paano ko nasabi? Paano natin nasabi na nabutata itong si Wendell Talibong? Mga kaibigan, subaybayan po ninyo at ating tatalakayin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa nitong si Wendell Talibong doon sa nangyaring debate. Alam nyo ba kung anong kanyang ginawa? Mga kaibigan, kasuklam-suklam. So, kasuklam-suklam ang ginagawa daw. Una, yun na bahagi lang mga kapatid ang pinaulit-ulit nila. Di sila makamove on kasi sa takbo ng debate. Anong sabi niya? Nabutata. Pero, nakita kaya niya itong question and answer na ito. Ito. Uyon ka ba? Nga dili na mao ang Iglesia ni Cristo nga nasulat sa iyong pasugo Agosto 1995 pahina 3? Malinaw. Agosto 1995 pahina 3. Pero, bakit kaya parang di narinig ni Parba ang naturang katanungan? Sa iyong pasugo Agosto 1995 pahina 3? O sa pa, pasugo? Sa pasugo? Sa page? Agosto 1995 pahina 3 o yung karamihan na mao? Iyan. Alam ng karamihan, kung under cross-examination, tinanong ka, di ka pwedeng magtanong. Maliban lang kung may clarification ka address sa moderator. Pero, bakit kaya parang nabingi si Parba dito? So, sabi niya, ano ang tanong? Iulit natin. Di ba malinaw ang tanong ko? Iwan ko sa inyo, sa mga nakikinig ngayon, mga kapatid, anong napansin nyo? Di ba malinaw ang tanong ko? Comment below. Uyon ka ba? Yan. Sang-ayon ka ba? Nga dili na mao ang Iglesia ni Cristo nga nasulat sa iyong pasugo Na hindi iyan ang Iglesia ni Cristo na nakasulat sa inyong pasugo? Agosto 1995 pahina 3? Agosto 1995 pahina 3? O sa page pa, pasugo? Sa pasugo? Sa page? Agosto 1995 pahina 3 o yung karamihan na mao? Sa page kumamutana. Yun. Ano na pasugo? Inulit ko. Di ko nag-object. Pagbigyan natin. Pero, dagdag pa niya, ano ang tanong? Kayo ba na nagsubaybay ngayon, mga kapatid? Di nyo ba na, di ba malinaw ang tanong ko? Bakit parang nabingi si Parba dito? Kaya sabi ko, tinanong na kita. Sabi na naman niya, ano ang tanong? Repeat. Kaya nag-address ako sa moderator. Nasa kasunduan natin. Yan, no? Sabi ko, kagalang-galang na moderator. Ako nakiusap sa aking kaharap. Na makinig siyang mabuti sa aking mga katanungan. Kaya, nang sinabi ko ito, pati mga Iglesia ni Cristong miyembro ay nagsisitawanan. Kumusta? Muli, ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga suki nating taga-subaybay, inaninyahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like. Huwag din kalimutan sa mga bago pa lang na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Pagkakataong ito, mga kapatid, ating sasagutin si Ka Aguila,
yung miyembro ni Felix Manalo, eto, na di daw umano tayo naka-move on sa debate. Tingnan natin sino ang di naka-move on at nabutata tayo sa debate. Tingnan natin sino ang nabutata dahil pinalitan yung pahina ng Biblia. Oh, yon. Sa korte, alibay is the weakest evidence para lang pabulaanan na pinalitan. Dahil butatang-butata. Kami lang ni Ramel Parba ang nagkadebate. Tingnan niyo, di po ba? Kahit si Jose Ventilacion, sumali na rin. Oh, ba't sumali si Ventilacion? Eto muna, pakinggan natin si Kaagila ang kanyang dala. Isang CFD ng Katolikolorum na si Wendell Talibong. So kung mapansin niyo na panay ang pagsabi nitong Katolikolorum daw. Well, una, kung ang Katoliko'y kolorum, hindi makakasuhan ito, lalo na sa Securities and Exchange Commission. Pero di batayan na yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ay tunay na dahil kay Felix Manalo, nakarehistro yan. May lagda ni Felix Manalo, ni Atanasio Morte, ang nakasulat sa Artikulos de Incorporación para Pol 4, Quelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization. At sa pasugo nila, alam nyo ba? Alam nyo ba, Mr. Kaagila? Sabi ng pasugo at nalathala, siguro nabasa mo, ano ang katunayan o katibayan na ang iglesia ay hindi tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo? Di po ba? Nakasulat sa pasugo niyo? Ang katibayan na ang iglesia ay hindi tunay na tatag ni Kristo dahil ito'y nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Tanong, nakarehistro ba kayo? Di po ba rehistrado kayo? Okay, ituloy natin. Na hindi makamove on sa kanyang pagkabutata noon sa debate nila ni kapatid na Ramel Parba. Tika, nabutata daw ako sa debate ni Ramel Parba. Una, bakit kaya di kaya ng INC na yung buong debate i-upload? Dahil butata sila. Bakit? Okay. Para sa background, baka di napanood ni Aguila. Ang Iglesia Katolika, ang unang Iglesia na talikod, imo ng termino. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtuo, pagtalikod sa pagkakristyano. Ang timailhan, gadili sa pagbilyo, gadili sa pagkaunani, natuman. Bahagi ito. Pero ito ang takbo sa debate. Sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. May caption na nilagay tayo para sa di makaunawa ng Cebuano. Kaya imo mang giingon nga ako ang termino nga ang unang iglesia ni Kristo mitalig. Ona, para nakalimutan dito ni Parba na siya mismo ang nagsabi na ang unang iglesia ay natalikod at ang Iglesia Katolika ang bunga sa pagtalikod. Pero sabi niya dito, sa akin lang galing na ang Iglesia ni Katolika ay natalikod. Kaya may follow-up akong tanong. Pansinin ninyo ha. Dahil sabi ni Kaagila, nabutata daw. Pansinin ninyo. Ito bahagi. Ang giingon nga ako ang termino nga ang unang iglesia ni Kristo mitalikod. Imo mang giingon nga ako ang termino. Inulit ko, sinabi mo na galing lang sa akin. Galing lang sa akin na ang unang iglesia ni Kristo'y natalikod. Ang unang iglesia ni Kristo mitalikod. Ikaw ay namutanan, hindi ko termino. So di pa ko natapos. Ito, napansin nyo ba? Yun talaga ang ministro, no? Ni Felix Manalo. Dahil hindi marunong nakinig, ito ang resulta. Kung mabasa ko sa inyong pasuko magkasin, nga inyong Yun. Dahil sabi niya na galing lang sa akin ang termino na natalikod ang tunay na iglesia, na ang unang iglesia. Kaya sabi ko, pag mabasa ko
sa pasugo magasin ninyo Tundaan nga ang unang iglesia ni Kristo. na ang unang iglesia ni Kristo, Talikod, uyong ka na siyo ka. sangayon ka bang nagkamali ka? Oh, anong sabi ni Parba? Tika. Repeat. Oh, tika. Repeat. Ikaw ang representante ni Manalo, dapat marunong kang makinig sa tanong. Yeah? Oh, pagkatapos sabi ni Aguila, butata. Eto, ilang bisis. Kung tingnan nyo ang debating yan, ilang bisis, dahil sa debate, alam nila yan, na during the cross-examination, ang tinanong, bawal magtanong. Maliban lang, kung may clarification siya, address niya sa moderator. Oh, tinanong ko siya dito. Oh, so, tika. Repeat. Umano. Repeat. Di ba niya na pakinggan talaga, narinig yung tanong ko? Nga inyong ipamatundaan nga ang unang iglesia ni Kristo may talikod, uyong ka na siyo ka. Oh, tika. So, sabi niya, tandaan niyo, sabi niya sa buong debate, takbong ng debate mga kapatid, na galing lang sa akin ang termino na natalikod ang unang iglesia. Kaya, ang follow-up ko, pag mabasa ko sa Pasugo Magasin, na ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod, sangayon ka nagkamali ka. Anong sagot niya? Oh, repeat the question. Balikon ako ang pangutana. Oh, kaya inulit natin ang katanungan mga kapatid. Inulit ko ang katanungan. Hindi lang yan. Ito pa. Uyon ka ba? Nga dili na mao ang iglesia ni Kristo nga nasulat sa iyong Pasugo Agosto 1995 pahina 3. Bahagi lang ito para sa di makaunawa ng Cebuano, tinanong ko siya dito mga kapatid, sang-ayon ka ba na ang iglesia ni Kristo na nakasulat sa ating paksa ay hindi iyon ang iglesia ni Kristo na nakasulat sa Pasugo Magasin? Yon ang tanong ko. Pahina 3. Meron pa akong year, meron akong page. Bawal talaga ito. Alam ng karamihan na during cross-examination, bawal ka magtanong sa nagtanong sa'yo. Kaya dapat makinig kang mabuti sa mga katanungan. Di po ba, napansin nyo mga kapatid, binanggit ko ang year, ang taon. Binanggit ko ang pahina. Pero si Parba, 1995 pahina 3. ayan. Nagtanong siya uli sa akin. Ano na pasugo? Alam naman, debater siya. Alam naman talaga ito ng mga debater na bawal magtanong kung under sa cross-examination ka. Maliban lang kung i-address mo sa moderator. Agosto 1995 pahina 3. Agosto 1995. Ang linaw ng tanong ko sa pahina 3. Yan. Muli siya nagtanong, ano napasugo? Agosto 1995 pahina 3. Uyon ka na So, inulit ko. Sangayon ka ba na hindi ito ang iglesia ni Kristong inaniban mo? Yan naman. Sabi niya, ano ang tanong? Ang linaw naman ng tanong ko, di po ba? Ang linaw ng tanong ko. Kaya sabi ko, tinanong na kita. Ito na naman. Ano ang tanong mo? Repeat. Tinawag ka moderator. Kaya nga, nag-address ako sa moderator. Kagalang-galang na moderator. Sabi niya, repeat lagi. Yan. Para sa mga nakaunawa ng Cebuano, sabi ko, kagalang-galang na moderator.
Repeat lagi. Ako hangyoon ang akong kaabang. Ako ay nakiusap sa aking kaharap Maminaw siya kayo sa kutanan. na makinig sana siya sa aking mga tanong. Kaya buong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito tumatawa. Ayan, yun ang bahagi. Pagkatapos sabi ni Aguila, nabutata dahil sa claim nila na pinalitan daw. Sige, ituloy natin siya. Paano ko nasabi? Paano natin nasabi na nabutata itong si Wendell Talibong? Mga kaibigan, subaybayan po ninyo at ating tatalakayin at ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa nitong si Wendell Talibong doon sa nangyaring debate. Alam nyo ba kung anong kanyang ginawa? Mga kaibigan, kasuklam-suklam. So, kasuklam-suklam ang ginagawa daw. Una, yun na bahagi lang mga kapatid ang pinaulit-ulit nila. Di sila makamove on kasi sa takbo ng debate. Di ba ba? Narinig niyo naman. Yun ang mga ilan lang sa bahagi, lalo na sa cross-examination natin mga kapatid, kaugnay siya nagtatag ng simbahang Katoliko. Sa susunod, pakinig natin kung paano sinagot ni Ramel Parba yung mga nagkontrahan na pahayag. Bukas, ating iparinig sa inyo yan. Okay. So, lalo nang kasuklam-suklam, pag ang tunay na iglesia ay palitan mo ng tatag lamang ng tao. Di ba ba? Pero, dahil di sila makamove on, ito ang claim nila na yung Biblia ay pinalitan daw natin ang pahina. Dito, di pa sinagot ni Mr. Kaagila yung mabasa sa kanilang Pasugo Magazine, October 1951, page 26. Ang Antikristo sa panahon ng Digbaang Pandaig Pangsanlibutan ng 1914 ay may nagsiparetong mga Antikristo. Sila ay nagsipareto sa pangalan ni Kristo. San Mateo Kapitulo 24, versikulo 5. So, sino ba ang lumitaw sa 1914? Alinsunod sa kasabay sa digmaang pandaigdig? Di po ba ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang lumitaw? Okay, tuloy natin si Kaagila mga kapatid. Sino ang di makamove on? Sino ang butata sa naturang debate? Okay? Nakakatakot yung ganitong gawain. Talagang nakakatakot, lalo na pag umanib ka lang sa siktang tatag ng tao at pilit mong patunayan na yung siktang na yan ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit ba sa kanilang Pasugo Magazine, inulit-ulit, sino ang nagtatag sa naturang sekta? Sino ang nagtatag sa naturang sekta? Walang iba kundi si Felix Manalo. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Malinaw na malinaw kung sino ang nagtatag sa iglesyang inaniban ni Kaagila. Ito, mansinin ninyo. Pasugo 1964, page 5. Ito, Agosto, September 1964. Kailan napatala sa pamalaan o naherehestro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Noong Hulyo 7, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Kaya, ito din, tinanong natin yan ni Ramel Parba, pero ituloy muna natin itong pahayag niya. Ano hong nakakatakot doon? Kasi po, yung Biblia na kanyang gamit ay pinalitan niya yung buong pahina ng Biblia. Yan. Ang akusasyon ay nanggaling sa kanila, pinalitan daw ang buong pahina. Kaya para magmukhang pinalitan, sa kanilang channel mga kapatid,
ito ang inilabas. Di ba? Nakita nyo? Mukhang ang pinalitan ang Biblia dahil iyon ang inilabas sa kanilang channel. Pero ang binasa ng moderator mismo, napakalinaw. At ang moderator na yan, mga kapatid, ay mismong moderator ng Iglesia ni Kristo. Sa kanila yan na moderator. Ano ang pahayag ng moderator? Dahil dito, pati na si Jose Ventilacion na ministro ni Felix Manalo, natataranta tuloy. Pati na si Felix Manalo, si Ventilacion, natataranta. Ito ang sabi ng moderator. Pansinin ninyo. Ikaw bang makulit sa mga kami? So, yan. Sumali na dito si Ventilacion. Sabi niya, kasama kami ni kapatid na Ramel. Kung they will decide, Yan. Ang moderator nila yan. Hindi kayo mag-decide. specific people, basta kay atong i-presenta, kung sa inalabi niya, Basta ipinakita natin kung ano ang mabasa. dili makahuis. Hindi tayo huwes. Siya akong sahas dili huwis. O kalimutan niya. Tinulungan na ni Ventilacion dito si Ramel Parba. Di siya kasali Nag-assist lang sana siya. Pero sabi dito naniwala ang mga kaanib ni Felix Manalo. At dinaya daw natin. Mr. Moderator, o giyang kinimbungan kini Mr. Moderator, kaniyang dinaya audience, yan ang problema na nga din. etong mga audience, problema na niya. Ako, say, Ito. Moderator nila ito. di ko going on ako sa akong side. Sa aking side. Moderator nila, sila ang nagpili nito. Kinimbungan. So, Di tayo magsabi na nandaya. might be inyong natin ng liyan. Yon. Sa inyo yan na termino. Nandaya. No? So, ito ang di ipinakita ng INC, mga kapatid. No? Ito ang di nila ipinakita. Pero, mismo ang kanilang moderator may desisyon. As a moderator, I will not comment whether it is a linggo or not. So as a moderator, hindi ako magkomento na ito'y limbong o hindi. But the verse in the scripture was That the verse is there at binasa natin. Yon ang sabi ng moderator. Okay. Ang akala kasi, dahil di pa nagamit sa mga debate noon, ang letra por letra mabasa, maliban sa confraternity, meron pang confraternity na hindi mabasa sa ibang confraternity ito. At sasabihin na naman ng mga SDA at ng mga Seventh-day Adventist na Iglesia ni Cristo na tayo lang ang nagprinta nito. Research naman po by time. Bakit? Kung tingnan natin ang Daniel Kapitulo 2:44, wala ito sa ibang confraternity. The kingdom of God in the Catholic Church which cannot be destroyed. Yan. Kung tingnan ninyo sa ibang confraternity version, wala yan. Pero, alam niyo ba na kahit sa Protestant na salin, ginagamit din natin kahit sa debate sa Seventh-day Adventist mga kapatid, hindi pa ito nagamit sa debate ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ito, alam niyo ba kung ano ang nakasulat sa John chapter 10 verse 16? Ito po ang mabasa natin, mga kapatid. At sisigaw naman sila na ito'y daya. Yea, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you, and even the Gentiles which are not of your fold.
but shall have a fold of their own, and by the power thereof shall be united into one body of the church with you, so as the Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their one only head. Oh. Hindi ito Katoliko, Protestant ito, nasalin, na paraphrase. Di lang yan. Ito pa. Oh. Kung gusto nila, letra por letra, although ang ating doktrina, ang Katoliko, di tayo sola eskriptura. Pero ginamit natin yung gusto nila mabasa letra por letra. Di ba ba? Okay. Gusto nila mabasa letra por letra. Pinagbigyan. Pag mabasa, tulad ni James at sa mga Seventh-day Adventists, daya yan. Daya daw. Pero di nila napansin, sila ang umanib sa daya na sekta. Okay. Tuloy natin si Kaagila. Para lang palitawin na mayroong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, mga kaibigan, pero bago yan, ay gusto ko po munang mag-shout out muna siya. Sige nga. Dahil sa kanilang argumento, pagbigyan natin ang kanilang argumento mga kabatid, dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Dapat sa Biblia. Okay. Ngayon, kung dapat ang aral mabasa sa Biblia letra por letra, at ang Catholic Church ay hindi mabasa sa Biblia, walang salin, walang ganitong mga salin. Sa Protestant at sa Catholic, walang salin na one holy Catholic. Palagay natin, walang salin. Saan kaya kinuha ng Iglesia itong nakasulat sa God's Message, January-March 1995, page 5? Ito, mabasa natin mga kapatid. It is still continuing until now. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Kung ang argumento nila dapat sa Biblia lang, saan nyo yan kinuha? Saan nyo yan kinuha? Na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Balik natin. Anong sabi niya? Nabutata. Pero, nakita kaya niya itong question and answer na ito? Sandali nag-cross-examine tayo ni Parba. Ito. Uyon ka ba? Nga dili na mao ang Iglesia ni Cristo nga nasulat sa iyong pasugo Agosto 1995 pahina 3? Malinaw. Agosto 1995 pahina 3. At yung sound system pa nila ang ginamit ko nito. Pero bakit kaya parang di narinig ni Parba ang naturang katanungan? Sa iyong pasugo Agosto 1995 pahina 3? O sa pasugo? Sa pasugo? Sa page? Agosto 1995 pahina 3 uyon ka na iyan. Alam ng karamihan, kung under cross-examination, tinanong ka, di ka pwedeng magtanong. Maliban lang kung may clarification ka address sa moderator. Pero, bakit kaya parang nabingi si Parba dito? So, sabi niya, ano ang tanong? Iulit natin. Di ba malinaw ang tanong ko? Iwan ko sa inyo, sa mga nakikinig ngayon, mga kapatid, anong napansin nyo? Di ba malinaw ang tanong ko? Comment below.
Oh, yan. Sang-ayon ka ba nga dili na mao ang iglesia ni Kristo nga nasulat sa iyong pasugo na hindi iyan ang Iglesia ni Kristo na nakasulat sa inyong pasugo? Agosto 1995 pahina 3? Agosto 1995, pahina 3. Unsa pa? Pasugo? Unsa pasugo? Unsa pa? Agosto 1995 pahina 3 o yung Oo. na mao? Oo, unsa pa yung pamutanan? Oh, yan. Ano na pasugo? Inulit ko. Hindi ko nag-object. Pagbigyan natin. Pero, dagdag pa niya, ano ang tanong? Kayo ba na nagsubaybay ngayon, mga kapatid? Di nyo ba na, di ba malinaw ang tanong ko? Comment below. Bakit parang nabingi si Parba dito? Ipamunta na ako. Kaya sabi ko, tinanong na kita. Repeat. Sabi na naman niya, ano ang tanong? Repeat. Tinawag ang moderator. Kaya nag-address ako sa moderator. Nasa kasunduan natin. Yan, no? Sabi ko, kagalang-galang na moderator. Repeat lagi. Ako kangiyon ang akong kaambang nga Ako nakiusap sa aking kaharap. minaw siya kayo sa putanan. Na makinig siyang mabuti sa aking mga katanungan. Kaya, sinabi ko ito, pati mga Iglesia ni Kristong miyembro ay nagsisitawanan. Kaambang nga maminaw siya kayo sa putanan. Yun. Pagkatapos, ako daw umano ang di nakamove on. Ako daw umano ang butata. Ituloy natin ito bukas, mga kapatid. Sa bukas, ituloy natin ito. Dahil isa-isahin natin itong sinabi ni Aguila. At muling balikan natin ang takbo ng debate. Dito makita ninyo bakit ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ayaw talaga nilang i-upload yung buong debate. Yung debate namin, sige nga, may debate pa kami ni Rizalito Ocampo. Sige nga, ating i-challenge sila. Yung buong debate, i-upload ninyo. Debate namin ni Rizalito Ocampo. Si Rizalito Ocampo, batay sa natanggap natin, wala na daw. Totoo ba? Wala na si Rizalito Ocampo sa INC? Bakit kaya? Sige. Kaagila, di naman tayo kalaban. Pero sa argumento lang ito at dapat sasagutin natin. No? At kung sinabi nila na pinalitan, lahat na lang ba pag may mabasa pinalitan? Pero pakita natin, yung INC na gumagamit ng aklat Katoliko pero wala naman sa original. Yan, kaya mag-ingat talaga mga kapatid. No? Mag-ingat talaga. At sa question and answer pa dito namin ni Parba, question and answer pa namin dito ni Parba. Sandali ito pa nakatika-tika. Tika-tika daw. Ang Iglesia Katolika, ang unang Iglesia na talipod, imo ng termino. Yun. Pinasinungalingan niya ang kanyang deliberation na natalikod ang unang iglesia. Sa akin lang daw yan na termino. Kaya, nag-follow up ako batay sa Pasugo Magazine nila. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtungo. Ang nasa Biblia, yung pagtalikod sa pananampalataya. Pagtalikod sa pagkakristyano. Pagtalikod sa pagiging Kristiyano. Ang timailhan, gadili sa pagbinyo. Ang palatandaan ay nagbabawal sa pag-asawa. Gadili sa pagkaunati. Nagbabawal sa pagkain ng anumang lamang kati. Natutupan sa Iglesia. Natupad daw sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Apostolika Romana. Kaya imo mong gingon nga ako ang termino. Nag-follow up ako dito. Sinabi mo na galing lang sa akin ang termino
unang iglesia ni Kristo mitalikod. Na ang unang iglesia ni Kristo'y natalikod. Imo bang gingon nga ako ang termino nga Oh, sabi mo, galing lang sa akin na termino. ang iglesia ni Kristo mitalikod. Ikaw ay nangutanan, hindi ko Oh, dapat makinig ka. Nasa roles natin yan. Oh, di ka pwedeng musapaw. Napansin nyo ba, pag ako ang tinanong, pinakita ko ba yung pinakita ni Parba sa debating ito? Hindi, nakinig ako. Kung mabasa ko sa iyong pasugo magasin, No, so, kung mabasa ko sa Pasugo Magazine ninyo, yon ang tanong ko ha, kung mabasa ko sa Pasugo Magazine ninyo, acknowledge muna natin si Juan Carlo. Totoo, Padre, ano ang argumento mo? Nag-vlogger ka na pala. Totoo. Basahin mo ang Council of Nicaea at Council of Constantinople. Totoo, Padre. Nabasa ko yan. May sagot na ako yan dahil ginagamit yan sa mga iglesia ni Kristong Tatak ni Felix Manalo. Pakinggan mo muna ito si Parba na debater ninyo. Bago ka magsabing totoo. Ito, debater ninyo, official ninyo ito. nga inyong ipamatuntaan nga ang unang iglesia ni Kristo mitalikod, uyong nga nasiyo ka. Yan. Tinanong ko siya, nag-follow up ako. Pag mabasa ko sa Pasugo Magazine, sang-ayon ka ba? Nagkamali ka? Yan. Sabi niya, tika. Sandali muna. Ulitin mo. Nagpalakpakan pati ang mga iglesia. Sige, repeat the question. Ulitin mo ang tanong. Repeat the question. Repeat the question. Kaya, di kayo magtaka kung bakit ang iglesia ni Kristo, di nila ipinakita yung buong debate at sa mga debate namin ni Rizalito Ocampo. Kahit nga yung debate ni Father Darwin, di ba? Father Darwin, si Father Darwin lang ang nag-upload dahil tinanggal ng Iglesia ni Kristo yung sa kanila. Bakit kaya? Ito ang bahagi sa question and answer. Baka di alam ng karamihan dahil di ina-upload ng Iglesia ni Kristo. Bukas yung susunod na question and answer. Sa mga hindi na pagisulat sa Pasugo, nga ang topic, Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ano yung tumbukan Objection mo nila ito. Ang iyang tungdanan utubag, dili mo utanan. Yan. Sa di nakaunawa, nag-object ako sa moderator. Natural, iyon ang kasunduan natin. Nasa roles natin yan. No? Paglalagbas ka sa ating lagda, sa ating roles, dapat idaan sa moderator. Dahil bakit? Ako ang nagtanong, di dapat siya ang magtanong sa akin. Sa debate nga namin ni Rizalito Ocampo na ministro ninyo, kung saan assistant noon assistant pa si Parba. Naging assistant yan si Parba ni Rizalito Ocampo. Yun din. Si Rizalito Ocampo dapat di magtanong pag tinanong ka sa cross-examination. Okay, tuloy natin. Sa Pasugo, nga ang topic, Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ano yung tumbukan Objection mo nila ito. Ang iyang tungdanan utubag, dili. So, yan. Nag-object ako. Objection moderator. Yung tanong niya, ay yung obligation niya magtanong. Magsagot, hindi magtanong. Ang katungdanan ni Mr. Parba, utubag, dili utanan. So, yun ang kanyang obligation. Sasagot, hindi magtanong. Kung pangutanan mo categorical question. Ang tanong ko ay categorical question. Okay. Kanang iglesia ni Kristo nga nasulat sa pima nga imong gibasikupan. Di ba malinaw ang akong pangutana, ang aking katanungan? Yung iglesia ni Kristo
yung Iglesia ni Cristo na nakasulat sa paksa. Mao ba ni ang Iglesia ni Cristo nga nasulat sa iyong pasubok magasin dili? Ito ba ang Iglesia ni Cristo na nakasulat sa inyong pasugo magasin? Di po ba napakalinaw mga kapatid? Kung pag-aralan ninyo at pakinggan ninyo ang aking katanungan, ito bang Iglesia ni Cristo na nakasulat sa ating paksa ay, dahil bakit ganon ang preliminary question ko? Ito kasi, sa deliberation ni Ramel Parba dito, sabi niya, wala sa paksa natin na si Felix Manalo ang nagtatag sa 1914 ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung si Mr. Talibong magtanong tungkol kay kapatid na Felix Manalo, ibang paksa na naman yan. Oh. Ang naglagda kasi sa paksa na ito ay ang CFD Tagbilaran noon. No, ang CFD Tagbilaran. At, kaya nga sabi ni Brad Sok, dapat lagyan talaga na yung inirehistro ni Felix Manalo. Ang paksa, patunayan ng Iglesia ni Cristo nila ni Ramel Parba na ang Iglesia ni Cristo ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa kanyang deliberation, sabi niya wala sa paksa si kapatid na Felix Manalo. Kaya, di pwedeng itanong ni Mr. Talibong. Pero, tingnan natin. Sa isip ko, tingnan natin. Kung di ba pwede itanong si Felix Manalo. Yan, pinasok ko ang Pasugo Magazine sa deliberation. Yung paksa na nakasulat na Iglesia ni Cristo, napatunayan mo. Yun po ba ang nakasulat sa inyong Pasugo Magazine? Napakalinaw sa tanong ko pero parang bingi yata ang ating kapatid dito. Di ba napakalinaw? Oh, dahil ano ba yung Pasugo Magazine na gustong kong ikumpirma kung yung paksa na nilagdaan niya, yun po ba ang nakasulat sa Pasugo Magazine nila? Ito, kailan na ilathala sa pamalaan o narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Noong Hulyo 7, 1914. Tunay na sinasabi sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Yun ang tungo ng katanungan ko. Dahil sinabi niya, di pwedeng itanong ni Mr. Talibong, si kapatid na Felix Manalo, wala yan sa paksa namin. Sinubukan kong ginamit ko yung Pasugo Magazine nila. Atong tubag, daghan kayo may pasugo, Mr. Talibong. Oh, so dami daw silang pasugo. Hindi naman yan ang tanong ko kung marami ba kayong pasugo. Ang tanong ko, yung nasa paksa ninyo, yung nasa paksa na nilagdaan ninyo, yun po ba ang Iglesia ni Cristo na kasulat sa inyong pasugo? Ang sagot niya, ang dami naming pasugo, Mr. Talibong. Pagkatapos, butata. Okay. So, ituloy natin ito dahil ang sarap ulit-ulitin. At ituloy din natin yung kay Aguila na miyembro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid. No? Ituloy natin. Si July Holyo, magandang gabi bro Wendell. Talibong watching from Calbayog. At meron palang activity yung mga doctors. Inanyayahan ang mga Katolikong doctors ito. First ever conference on spiritual liberation for medical and allied health professionals and entitled Beyond Illness, Spiritual Liberation in the Medical Profession. So these are the primary objectives of this conference. So to recognize the role of healthcare professionals in understanding illness and spiritual warfare.
And secondly, to be familiar with the different types of demonic attacks and the different openings leading to it. And lastly, is to be able to create awareness among healthcare professionals on the possibility of spiritual warfare related to certain illnesses among their patients. So this is open for all medical and allied health professionals, so including dentists, those working in the hospitals, pharmacies, technologists, so in those working inside psychiatric facilities, psychiatrists primarily, those working with especially patients who had undergone or had trauma, so taking care of those patients. And this will be held on October 5, 2024 from 8 a.m. to 5 p.m. at the FIS Robinson's Galleria. It's in the lower level of Robinson's Galleria at Ortigas Center, Quezon City. And this will be our resource speaker will be Father Winston Tabading OP, and also as this will be held in coinciding with the feast of Saint Faustina Kowalska. So we humbly ask also for your prayers for the success of this event. So the details of the conference, so you may scan the QR code, or you can approach any of us. So at the back po nandun po si Sergeant Principe and Sorlan. So for the registration link po, kung gusto nyo pong direct link na po siya. And also help us share this invitation to all the medical and allied health professionals in your area. Thank you and God bless po. Sorry. Wala pala. Sorry. No audio. Okay. Maraming salamat. Okay. Inaniyahan natin ang mga kapatid nating mga doctors na mga Katoliko sa sali sa naturang activity. Si Dr. Ditching sasali din. Okay na. At ininiyahan ko din sila si Dr. Ginilin Marasigan sa Pagadian at Dr. Domingo Marasigan kung makasali sila. No? Maraming salamat po, protestanting. Di ko lang ituloy, ha? Okay. At dyan sa Lawag, kita-kita tayo sa September 9 hanggang 13, dyan sa Lawag. At sa Mountain Province, Bauco, babalik na naman tayo. At schedule natin sa Claver, kasama si Father Darwin. Claver, Surigao, at sa Zamboanga, Sibugay. Balik tayo. Si Bro Fernando Nanding Pascual at si Sis Abigail Pascual, lay collaborators ng Office of Exorcism Lawag. Ito pong bahagi sa interview namin. Video tayo, and then habang talakay. So, then una nilang ginawa, no? Yung video sa pag-antanda ng cross, pinag-aralan nila. Yun ang ginawa namin. Ongoing pa lang. Para kami tuloy nag-online sa iyo, na nandoon kasama yung mga bata. And then afterwards, nagagawin namin is para magde-demo. I-memorize yung mga verses at kung bakit ano ang pag-antad, kung saan nakabase, anong verses i-apply natin, namin sa nakapunta kami ni Father Darwin doon sa Ilocos Norte sa pamamagitan nila ni Sis Abigail at Bro Nanding, no?
Pero ang unang layunin na magbigay ng lektora kaugnay sa mga occult practices sa ilan lang na mag-atin. No? Pero iba ang nangyari. No? Dahil ilan lang nagiging bukas sa lahat. Ang daming nag-atin ng kinukonsulta. Actually, una, nabasa ko yung message ni Sis Abigail sa message. Sa Messenger. Messenger. Ang nabasa ko, parang nag-like man siguro ang kung pag-reply. Yes. Ano ba yun? Nag-message din po sa akin. After how many months? 2 to 3 months. So, nadalihin sa norte, yon. Pwede bang madala sa norte yung mga talakayan natin kaugnay sa spiritual warfare. Ang sabi ko naman na meron pa ilan ang bayad para wala pong bayad kapatid. So ang kailangan lang na dapat yung sa Paris Press approve. Bishop endorsement. So ang layunin noon ilan lang sana. Family lang. Family lang. Pero iba ang nangyari. Dahil nagkausap na kayo kay Father Danny, inimbita ang karamihan. Punong-puno ang simbahan. Punong-puno talaga. At di lang yan. Natapat na press assembly. Meron ng mga appointed exorcists sa Ilocos Norte. 4 na pari na. Appointed exorcists. Bishop pinadala ni Bishop. At mag-create na ng office sa Ilocos Norte, mga kapatid. Hindi lang yan. Balak din ng diocese na itatag ang CFC. At nauna na ang parokya ninyo. Diocesan Shrine in San Nicolas de Tolentino. So, kaya aniyahan natin kapatid, no? Ang ating mga kapatid yan sa Ilocos Norte, baka may mga iba pang diocese na malapit na mag-attend, no? Pinananyahan ho namin kayo na magkakaroon po ng CFD seminar sa September 11 at ang speaker po natin na si Brother Gomez. Kita-kita po tayo. Asan ba? Hindi yan naman? Sa Diocesan Shrine in San Nicolas de Tolentino po. Okay. So, yun. Kita-kita tayo. At sa pamamagitan nila ni Bro Pascual, Bro Nanding, Sis Abigail. Yun. Sa pamilya lang sana ang plano at mga kaibigan. Pero iba ang kilos ng Espiritu Santo. Napalayo na ang journey namin. Buong diocese ng Lawag. At hanggang nakabuo ng Office of Exorcism. At ngayon, sa FB naman. God willing. Magkakaroon. So, Prodeo et Ecclesia. So, maraming salamat, Bro Nanding Pascual at Sis Abigail Pascual dyan sa Lawag Diocese, Ilocos Norte. So, kita-kita tayo. At sa Baoco naman, Baoco Mountain Province, babalik na naman umano ako, sabi ni Father Nue. Sige, balik tayo. Ang ginaw diyan, no? So, at diyan naman sa Ipil, Sambuanga Sibugay. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.